Kilat News Updates. Mga balita ngayon. VP Sara at ilang pro-Duterte senators nakiisa sa Philippine Independence Day celebration sa Malaysia. Mahigit 5 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu kumpiskado, high-value individual sa Zambales arestado. OFW sa Saudi na may death sentence dahil sa kasong iligal na droga na iligtas at nakauwi na ng bansa. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa Filipino Independence Day celebration sa Kuala Lumpur, Malaysia kahapon June 12. Kasama sina Senator Amy Marcos, Senator Robin Padilla at ilang mga opisyal ng PDP, nakiisang Vice Presidente sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng ilang Overseas Filipino Workers o OFW sa nasabing bansa. Sa gitna ito ng paggulong ng paglilitis sa kanya ng Senate Impeachment Court na nagsimula noong Martes. Sa kanyang mensahe sa OFWs, binigyang pugay ng Vice Presidente ang tatag ng mga Pilipinong nagsasakripisyo sa ibang bansa at nangangarap na makalaya mula sa kahirapan. Kasabay nito ay nagkaroon din ng konsultasyon ng pangalawang Pangulo sa mga OFWs para sa mungkahing solusyon sa mga problema ng Pilipinas na kanilang naobserba sa pagtatrabaho sa ibang bansa. We should demand change. We should fight for change. Huwag nating ipagkunulo ang kapwa Pilipino o isuko ang interes ng Pilipinas. May pag-asa po tayo. Samantala, kinumpirma ng kanyang opisina na natanggap na nila ang writ of summons na ipinadala ng Senado na humihiling sa Vice Presidente na magpaliwanag sa loob ng 10 araw kaugnay ng kanyang impeachment case. Arestado ang isang high-value individual sa buy-bust operation ng Zambales Police June 12 kasabay ng Araw ng Kalayaan. Sa bisa ng koordinasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit, PIDEA at San Marcelino Police, nasabat ang tinatayang 755 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 5.13 million pesos sa barangay Linasin, Zambales. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng pulisya at mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Ayon kay Police Regional Office 3 o Pro 3 Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang operasyong ito ay patunay ng determinasyong tapusin ang kalakalan ng iligal na droga. Nailigtas at naiuwi ng pamahalaan ng isang OFW sa Saudi Arabia na nasintensyahan ng kamatayan dahil sa kasong droga. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakamit ang paglaya sa tulong ng koordinasyon ng DMW, DFA at OWA. Naaresto ang OFW noong Abril 2023 at nasintensyahan noong Setyembre 2024, ngunit napalaya matapos ang masigasig na legal at diplomatic efforts. Dumating siya sa bansa noong Hunyo 10, 2025 at pansamantalang nasa pangangalaga ng OWA sa Pasay habang hinihintay ang kanyang biyahe pauwi sa Butuan. Tiniyak ni Kakdak ang patuloy na suporta sa mga OFW sa krisis. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.